Dahil sa may kalayuan ang San Felipe sa San Juan, kaya sinabi na agad ni Lino na palit-palitan na lang sila sa pagmamaneho. Ikaw na muna pala, Rosalia, magmaneho. Tapos pagkalipas ng mahigit 1 oras, ay gisingin mo na ako. Ako naman ang papalit sa'yo. Tapos, panghuli na si Roulette dahil siya naman ang nakakaalam sa lugar na pupuntahan natin doon sa San Felipe. Okay, sige Lino. Kami na ang bahala ni Roulette. Matulog ka lang dyan. Sagot naman ni Rosalia. Si Lino ay naroon nakapwesto sa gitnang bahagi ng sasakyan. May mga una naman silang nakaredy sa may likuran. Kaya kumuha na ng dalawa si Lino at pinagpatong-patong ang dalawa para hindi nakakahilo ang paghiga kahit pa tumatakbo ang sasakyan. Habang bumabiyahe ay may mahina silang background music at nagkikwentuhan rin ng maliliit na bagay ang dalawang dilag na nasa harapan. Makalipas ang mahigit 1 oras ay nakipagpalitan na si Rosalia kay Lino sa pagmamaneho. Nakita ni Lino na tulog na si Roulette habang naroon sa tabi ng driver's seat. Nakarecline na kasi ang upuan at may unan na rin na nakaharang sa may bahaging bintana kung saan nakasandal ang dalaga. Nagpatuloy pa ang kanilang mahabang biyahe hanggang sa makipagpalitan si Lino kay Roulette ng pagmamaneho. Pero noong makipagpalitan siya ay kalahating oras na lang noon ay mararating na nila ang San Felipe. Kaya hindi na rin siya natulog uli at sinamahan na lang si Roulette na gising sa biyahe. Noong dumating na sila ay sinabi ni Lino, "Anong lugar ito? Bakit walang tao at kabahayan?" Sabi naman ng dalaga, "Bakit? Ine-expect mo ba na titira sa mataong lugar ang isang baliw na katulad ni Orius? Galit yata sa mundo yun eh. Kaya hindi iyon titira sa lugar na maingay at may mga taong makikita. Siguradong uubusin niya lang din sa pagpatay kahit pa hindi naman dapat." "Eh saan yun banda rito?" "Base dito sa satellite imaging, diretso lang sa direksyong iyan ang daan, papunta sa tinitirhan niyang isang maliit na mansyon. Base din sa satellite image na nakuha ko, mukha yung kastilyo ni Dracula. At mga nasa 15 to 20 minutes na lakad iyon mula rito. At syempre, baka mas matagal roon ang lakad natin dahil hindi naman tayo maglalakad ng easy-easy lang. Kailangan natin matyagan ang paligid. Hindi natin alam kung nararamdaman niya na ang pagdating natin at nasa paligid na yung mga sinasabi niyang gagamba ng Astra na alaga niya." "Okay, sige. Rosalia, gumising ka na. Narito na tayo. Kukunin ko lang iyong suman at kape sa likuran. Mabuti at pinadalhan tayo ni nanay ng nakatimpla ng kape. Diretsong inom na iyon. Tsaka 3 suman at 3 puto. Kailangan malamnan muna ang sikmura natin bago tayo sumugod roon. Para na rin gising na gising ang diwa natin." Wika pa ni Lino at kinuha ang isang basket mula sa likuran. Nagsali na siya kaagad noon ng kape at iniabot kay Roulette, pati na ang Tupperware na may lamang suman at puto. Sunod na inabutan niya ng kape ay si Rosalia, kahit pa halos nakapikit pa iyon. Sabi ni Rosalia, "Kakaiba naman ang katahimikan na rito. Sobra. Parang walang ibon o kuliglig ah." Sabi naman ni Lino, "Ganun yata talaga kapag may nakatirang tao o nilalang na may koneksyon sa Astra. Madalas, hinihigop nila lahat ng may buhay sa paligid. Kaya pati mga insekto at ibon ay takot mapalapit sa kanila." Sabi naman ni Roulette, "Tama ka talaga dyan, Lino. Isa lang ang napapansin ko sa kanila ng mga tao ng Black Triangle. Kapag naroon sila sa malapit, ay talagang mararamdaman mo ang kakaibang kilabot na parang natatakot ka na agad kahit wala pang dahilan o wala ka pang nakikitang panganib mula sa kanila." Sabi naman ni Lino, "Kaya nga mahalaga ang pagpapataas
noong tinatawag na dungan. Iyon naman ang panlaban sa masamang aura ng mga taga-Astra. Ang dungan ay ang espiritual na tapang ng isang tao. Pinapataas dapat iyon, pero kailangan ng meditation. Kasi i-cleanse muna natin ang isipan mo. Kailangan kalimutan at bitawan mo ang mga traumatic mong alaala sa nakaraan. Parang i-reset ang isipan. Kapag natapos na sa stage na iyon, ay saka mo iisipin na isa ka ng matibay, matatag, at matapang na tao na may paniniwala sa Poong May Kapal. Maniwala ka na hindi ka niya papabayaan, at kung sakaling oras na ng iyong katapusan, malugod mo iyong tatanggapin at sabihin sa sarili na kung iyon na ang nakatakda, ay iyon dapat ang maganap. Kapag tanggap mo na iyon sa sarili mo, saka naman ako maglalagay ng espiritual na dungan sa katawan mo. Magsisilbi iyong proteksyon para hindi mo ganong maramdaman ang takot na ibinibigay ng itim na aura ng mga masasamang elemento o nilalang. Pero kapag kaharap mo na sila, ikaw na ang magde-decide kung matatakot ka ba o hindi. Kasi nakikita mo na kung kaya mo ba ang kalabang kaharap mo o hindi. Iyong dungan kasi ay para sa takot mo sa bagay na hindi mo pa nakikita, gaya ng aura ng masasamang nilalang na taga-Astra. Sabi naman ni Roulette, paano ko yun nalagpasan kahit wala naman akong dungan? Sabi naman ni Lino, lahat naman ng tao ay may natural na dungan sa pagkatao niya. Hindi lang lahat mataas. Kaya pwede iyong matulungang maitaas, gaya ng sinabi kong ritual. Pero kung kagaya mo na mataas na ang dungan, ayos na yan. Pero kung gusto mo pa rin itaas pa, ay pwede pa naman maitaas yan ng antas. Sabi naman ni Rosalia, hindi magiging assassin si Roulette kung mababa ang antas ng dungan niya. Sa bagay, oo, tama ka dyan Rosalia. Hindi naman ang hinala ko. Ano, tapos na ba kayo magkape? Tara na, alauna na ng madaling araw oh. Okay sige, tara na. Sagot naman ng dalawang dilag. Ipinasok na muna ni Lino ang basket sa likuran ng sasakyan. Saka inilak at umalis na sila. Habang papalapit sila sa nasabing maliit na mansyon, ay unti-unting nahihirapan sa paghinga sina Rosalia at Roulette. Sabi ni Lino, ayos lang kayo. Parang sobrang hingal yun na ah. Samantala, mabagal naman ang lakad natin. Sabi naman ni Rosalia, mataas ang aura ng kalaban Lino. Ramdam namin at mahirap huminga. Sabi naman ni Lino, totoo pala yung nararamdaman ko. Akala ko guni-guni lang eh. Halika kayo rito. Lalagyan ko lang kayo ng kaunting proteksyon. Agad namang lumapit ang dalawa na makikitang nahihirapan na sa paghinga at sobra na rin ang pagpapawis na animoy galing tumakbo. Samantala napakabagal lang naman ng lakad nila at hindi rin ganong matarik ang daan. Mabato lang iyon pero patag naman. Kaya masasabing negatibong aura talaga ang dahilan ng kanilang pagkahapo at panghihina. Makalipas ang 15 minuto ay sabi ni Roulette, ayun na ang bahay niya Lino. Sabi naman ni Lino, oo nga, nararamdaman ko na ang malakas na itim na enerhiya. Huwag na kayong sumama. Pero heto, lagyan ko kayo ng unang antas ng espiritual na paningin para makikita nyo ang paligid nyo kung may nilalang ng Astra sa paligid. Umusal lang maiksing orasyon si Lino, sabay hawak sa balikat ng dalaga. Noong maging activated ang espiritual na paningin sa unang antas, ay sabi ni Rosalia, hala, ang dami nila sa paligid Lino. Agad namang pinagana ni Lino ang kanyang espiritual na paningin para makita rin ang mga nasa paligid. Nako, ang dami nga. Tsaka, kakaiba ang mga gagambang ito ah. Kasing laki ng aso ang tindig at parang planggana naman sa banggirahan ang bilog ng tiyan. Sabi naman ni Rosalia, kung mga gagamba yan na galing Astra, siguradong hindi yan madaling mapatay. Oo, pero kakayanin yan ng mga pampasabog.
Ano sa tingin mo, Roulette? Kakayanin nyo ba kung kayo na bahala rito sa labas? Hindi mauubos ang mga gagambang iyan kung hindi natin mapapatay ang nagkokontrol sa kanila. Sabi naman ni Roulette, Naku Lino, negative. 10 lang ang dala kong granada. At duda ako kung makakapatay rin ako ng 10 gagamba. May dala naman akong baril at iilang bala rito. Kaso, malabo rin pumatay ng mga ganyang nilalang. Sabi naman ni Lino, Sige, atras na muna tayo kaunti. Hindi pa naman sila sumasalakay. Mukhang iyang dulo ng mga puno ang boundary nila. Hindi sila aatake hanggat hindi tayo nakakarating dyan. Isip muna tayo ng plano. E papaano kung paulanan mo ng kidlat? Huwag, sayang ang enerhiya ng kidlat kung magpapaulan tayo agad. Tapos hindi naman tatamaan ang karamihan. Maggalaw sila masyado at kumukubli sa mga puno. At mabibilis rin kumilos. Kaya ang kailangan, labanan natin sila ng mano-mano. Matatamaan natin sila kapag sila ang unang sumalakay. E papaano si Orius? Mamaya na yon. Pagtulong-tulungan na muna natin ang mga gagambang narito. Huwag kayong lalagpas sa mga nakapalibot na puno. Ako ang sasalakay sa loob. Basta barilin nyo lang sa ulo. O di kaya puntiryahin nyo sa mata. Baka sakaling tumalab. Lalo at mga naisawsaw naman sa blue sodium solution ang gamit yung bala, di ba? Mamaya ka na rin magpasabog ng granada roulette kapag sinabi ko na. Masyadong maaga kung intro pa lang, granada na agad. Baka mas kailanganin natin yan mamaya. Copy that, Lino. Agad silang nagsiatras at humanap ng cover para makapwesto ng maayos sa pag-asinta. Si Lino naman ay naglabas ng 2 espadang kidlat. Pagkalampas lang ni Lino sa mga puno, ay agad siyang sinalakay ng mga gagamba. Kaya agad niyang pinagtatagpas ng espada. Pero nagulat siya dahil mabilis nakakalipat ng pwesto ang mga iyon. Nakakailang tagpas na siya, ay wala pa rin siyang natatamaan. Samantalang 5 ang nakapalibot sa kanya na panay ang atake gamit ang pagtusok ng matutulis nilang galamay. Hindi natuloy si Lino magkanda-ugaga sa pagsalag ng mga atake noon. Hindi maari ito. Masyado na nga kayong madami. Mabibilis pa. Winala ni Lino ang espada sa kanyang kaliwa at ginamit bilang pangtigalpo. Nasapul ang isang gagampan ng tigalpo at tumalsik. Ito pala ang dapat sa inyo. Mabilis pinagtitigalpo ni Lino ang mga gagamba, pero agad namang nagsitago sa mga puno. Lintik ang mga ito mauutak. Lino, mag-iingat ka. May mga nakasilip sa'yo mula sa itaas ng puno. Oo nga mauutak sila. Sigaw pa ni Lino. Isang gagamba ang tumalon mula sa itaas ng puno. Agad iyong sinalubong ng pagtagpas ni Lino. Pero 2 gagamba pa ang nagsitalon mula naman sa kanyang likuran at hindi niya ang mga iyon napansin. Mabuti na lang at alerto ang 2 kasamang dilag. Tag-isang putok agad ng baril ang pinakawalan. Sapul ang mga iyon at nakatihayang kumakawag-kawag noong bumagsak sa lupa. Kaya mabilis iyong nilapitan ni Lino at pinagsasaksak sa ulo. Patuloy ang kaliwat kanan na pagsalakay ng mga gagamba kay Lino. Ilang saglit pa ay biglang kumalat ang itim na usok sa paligid. Sabi ni Lino, Rosalia, Roulette, huwag kayong papasok sa loob ng usok. Pero Lino, paano ka? Hindi mo na makikita ang mga atake sa'yo. Ako na ang bahalang gumawa ng paraan rito. Wika pa ni Lino. Sabi naman ni Rosalia, Roulette, tara, mabilisan lang tayo roon. Alalayan natin si Lino hanggang sa makarating siya sa gate ng mansyon. Tapos, atras na tayo agad. Okay, sige. Sagot ni Roulette at agad sila pumasok sa kinaroroonan noong itim na uso. Wala naman iyong amoy, pero kakaiba kung magpadilim ng paligid. 1 metro lang mula sa kanilang kinaroroonan ang kaya nilang matanaw. Lino, nasaan ka na?
Mahinang bulong ni Rosalia. Nagulat sila noong biglang may humawak sa braso nila ni Roulette. Si Lino iyon at sumenyas na huwag maingay. Tapos sumenyas rin na umupo ng mababa. Doon na itinuro ni Lino na isang dangkal mula sa lupa ay malinaw. Hindi nababalutan ng itim na uso. Kaya mula roon ay sisilipin nila ang kinaroroonan ng mga gagamba na nasa lupa. Pagkarating natin sa may gate ay bumalik na kayo agad doon sa may puno ha. Pahingi ako ng 2 granada mo, Roulette. Tapos yung iba ay gamitin nyo para makalayo kayo rito. Okay, sige Lino. Sagot ng dalawa, tapos tinignan na ang direksyon kung saan naroon ang mga gagamba sa lupa. Noong may kanya-kanya na silang target ay dahan-dahan na silang umabante. Nakapagtatakang nakikita pa rin sila ng mga gagamba dahil naabutan nilang nakaharap ang mga iyon kapag tinatagpas o binabaril nila. Hindi katagalan ay wala na silang nakikitang gagamba sa lupa at nasa 5 hakbang na lang ang layo mula sa gate. Sabi ni Lino, "Sige na, bumalik na kayo sa may mga puno." Agad namang umatas ang dalawa. Pero noong silipin nila ang ilalim ay may 4 na naman na malalaking itim na gagamba ang nakaharap. Sabi ni Roulette, "Rosalia, take over." Agad namang dumapa si Rosalia sa may gilid kung saan may mababang bato. Naghagis si Roulette ng 2 granada at dumapa na rin. Noong mawala ang usok ay sinilip niya kung naroon pa ba ang mga gagamba. Naroon pa naman ang mga iyon pero nakatihaya na at may wasak ang bahagi ng kanilang mga katawan. "Rosalia, tara na!" Uwika pa ni Roulette at dali-daling inalalayan si Rosalia para mabilis ang pagtayo at sabay na silang nagsitakbo papabalik sa bahagi ng kakahuyan na una nilang pinagtaguan. Si Lino naman ay nagtuloy na sa pagpasok sa compound ng mansyon. Nakita niyang naroon sa may pinto ng mansyon ang isang payat na lalaki. Nakaitim lahat ng suot. Nakatingin iyon sa gilid habang nakangisi at humahagik-hik na parang natatawa sa kung ano. "Pare, kumusta ka?" Tanong pa ni Lino na hindi alam kung anong sasabihin sa kalaban. Tumingin iyon sa kanya na patuloy pa rin sa pagngisi at paghagik-hik. "Hala siya, kung makatawa, wagas. Ano ba kasi nakakatawa? Ibahagi mo naman sa akin para dalawa tayong tumawa." Wika pa ni Lino sa lalaki. Biglang huminto sa pagtawa ang lalaking iyon at tumingin na diretso kay Lino sabay sabing, "Nakakatawa talaga ang ugali ng mga tao. Palaging pumupunta rito upang makamtan ang sariling kamatayan." Pagkasabi noon ay inilabas ang isang itim na mahabang kahoy na may karit sa pinakadulo. Sabi naman ni Lino, "Uy, mabuti at pinahiram ka niya ni kamatayan." "Oo, dahil ako ang magiging sugo ng kamatayan ngayon at susunduin na kita." Wika noon sabay talon ng mataas. At sa taas ng pagkakatalon noon ay aabot siya kay Lino pagkabagsak. Kaya mabilis naglabas ng espadang kidlat si Lino sa kanang kamay at ikinumpas naman ang kaliwang kamay paturo roon. Naglabas siya ng 3 magkakasunod na tigalpo pero hindi iyon tinamaan dahil naging parang tela iyon na nagagawang umilag ng katawan na sumasayaw lang sa hangin at walang nagbago sa momentum noon. Talagang aabot siya kay Lino. Kaya mabilis iniluhod ni Lino ang kanyang isang paa sa lupa, sabay padyak ng malakas para makakuha ng buwelo. Sa kanya sinalubong ng malakas na pagtagpas ang kalaban na si Orius. Nagsalubong sa ere ang kanilang mga sandata at lumikha ng isang malakas na shockwave. Pareho silang napaatras. Nahawi naman ang mga talahib sa paligid. Maging ang mga puno ay naglaglagan ang mga dahon. Sabi ni Lino,
Mukhang matibay at malakas ang sandatang nahiram mo ah. E di sige, tamang-tama, maaga pa naman. Maglaro na muna tayo. Wika ni Lino at patakbong sumugod sa kalaban. Tila isang napakagaan na stick lang ang dala ng kanyang kalaban. Kayang-kayang ilipat ng pwesto at paikot-ikutin sa hangin. Muling nagsalpukan ang kanilang mga sandata. Dahil sa alam na nila ang impact noon, kaya pinaghahandaan na nila ang bawat salpukan para hindi sila mapatalsik ng shockwave. Patuloy ang hampas ng malalakas na hangin sa paligid na mula sa mga shockwave ng pagbabanggaan ng kanilang mga sandata. Tila nag-iensayo lang ang dalawa dahil walang natatamaan. Bawat atake ng bawat isa ay nagagawang masalag at nakakayang i-absorb ang puwersa. Noong lumipas na ang kalating oras ay sabi ni Lino, "Masyado nang matagal ang laban na ito. Michael, kaunting alalay naman dyan. Pahingi ako ng karagdagang bilis. Ikakarga ko na lang din ang buong lakas ng mutya ng kidlat." "Sige Lino," sagot pa ng gabay sa loob. Matapos ang ilang ulit ng paghingal, ay muli na silang sumalakay sa isa't isa. Sa sobrang bilis ni Lino, ay hindi na siya nakita pa ni Orius noong daanan niya ito at hiwaan ang gitnang bahagi ng katawan. Tila nawalan ng lakas si Orius noong makita niyang naroon na si Lino sa unahan. Napatingin rin siya sa sugat niya sa dibdib. "Paano nangyari yun?" Mahinang bulong niya pa. Hinubad ni Orius ang kanyang suot na itim na leather jacket at doon na tumambad ang mahaba niyang hiwa sa katawan. Pero imbis na purong dugo ang lumabas ay iba ang makikita. Magkalong itim at pulang likido ang lumalabas roon at maliban sa mga likidong lumalabas ay may mga gagamba rin na naglalabasan na kasing laki ng kamay ng tao. Pero kapag nakakalabas na ang mga iyon, ay mas lalo pang lumalaki hanggang sa 2 dangkal na diameter. "Naku boy, totoo nga ang chismis. Ibinenta mo na ang kaluluwa mo sa Astra. Pumayag ka pang maging portal ng mga insekto mula sa kanila. Wala na nga talagang magagawa para iligtas ang buhay mo o kahit ang kaluluwa mo man lang. Kailangan mo nang mabura sa mundong ito." Wika ni Lino. Pero ngumisi lang ang lalaki at kumumpas sa buong paligid. Biglang kumalat ang kulay itim na usok sa paligid ng compound at wala nang makikita kahit kaunti. Sabi naman ni Lino, "Ginawa mo na yan kanina eh. Inulit mo na naman. Sa bagay, wala namang bawal na paraan sa labanang ito. Have it your way." Wika ni Lino, sabay dukot noong 2 granada sa bulsa niya at inihagi sa direksyon kung saan niya huling nakita ang lalaking si Orius. Pumikit si Lino at nag-usal ng orasyon upang buksan sa 3 antas ang kanyang espiritual na kakayahan ng 3 mata na makakita sa dilim at hamog ng kadiliman. Nakita niyang nagtatago si Orius sa poste sa harapan noong mansyon. Mukhang napuruhan iyon noong granada na hinagis niya. Samantala lahat naman ng mga gagamba ay papalapit na sa kanyang direksyon. Itinaas niya ang kanyang 2 kamay at iginumpas pa ibaba. Doon na nagsimulang umulan ng maliliit na kidlat at lahat ng matamaang gagamba ay nagiging abo. Napansin niya rin ang unti-unting pagkawala ng itim na uso, kaya naglakad na siya papalapit sa kinaroroonan noong si Orius. Naabutan niyang sunog na rin ang katawan noon dahil tinamaan ng maraming guhit ng kidlat. Mas lumapit pa si Lino sa lalaki at bahagyang idinampi ang 2 daliri sa noo-noon. "Paalam na sa'yo pare," wika niya. At doon na iyon nangisay habang unti-unting nagliliyab ang buong katawan hanggang sa maging abo. Sabi ni Lino, "Pwede na kayong lumapit rito, ligtas na."
Tara sa loob, halugugin muna natin kung anong meron. Agad namang lumapit sina Roulette at Rosalia. Saka sila umakyat hanggang sa ikalawang palapag. Kumpleto yun sa gamit pero mga luma at maalikabo. Mukhang walang taong tumira doon sa matagal na panahon at si Orius lang talaga ang nagtiyagang manatili. Sabi ni Lino, "Tara na, umuwi na tayo. Roulette, may granada ka pang tira dyan, di ba? Dito mo na iubos para hindi na pamahayan." "Copy that, Lino." Uwi ka ng dalaga at pagkalabas lang nila ng pintuan ay inihagis ni Roulette ang 2 granada sa itaas. Tapos ang iba naman ay sa baba niya na inihagis. Nagliyab ang malaking bahay at nagtuloy-tuloy sa pagkatupo. Ang 3 naman ay nagsimula ng naglakad papababa. Pagkarating sa ibaba ay sabi ni Rosalia, "Anong nangyari, Lino, sa laban niyo ni Orius?" Sabi naman ni Lino, "Noong masugatan ko siya sa katawan, ay may naglalabasang mga gagamba sa sugat niya. Kadiri talaga tignan, lalo at magkahalo ang pula at itim na likido na lumalabas roon, kasabay ng paglabas ng mga gagamba." Sabi ni Roulette, noong umakyat siya sa puno, ay mas naging madilim raw sa bahagi niyo roon. "Oo, pinadilim niya rin ang paligid. Kaso napuruhan naman siya nung hagisan ko siya ng granada. Hindi siguro inakalang may dala akong ganoon. Kaya ayun, hindi siya lumipat ng pwesto kaya siya nasabugan. Pero ang mga kidlat ang tumapos sa kanya. Ayos na rin iyon. Ibinenta niya na ang katawan niya at kaluluwa sa Astray. Pumayag pa siyang maging mini portal." "So papaano? Uwi na tayo agad?" tanong pa ni Rosalia. Sabi naman ni Lino, "Parang nagugutom ako eh. Daan muna tayo sa malapit na bayan at kumain bago tayo magpatuloy sa biyahe papauwi." "Oo, sige Lino. Gusto kong kumain ng mami. O di kaya goto." Wika ni Rosalia. "Ako rin." Dagdag naman ni Roulette. Di sige, tara na. Ano, ikaw na Roulette ang magmaneho. Doon ka na Rosalia sa harapan umupo. Dito na ako sa gitna. Wika pa ni Lino at agad nang pumasok sa sasakyan. Makalipas ang 1 oras na biyahe ay naroon na sila sa isang kainan sa sentro ng San Sebastian. Sabi naman ni Roulette, "Lino, dito yung bahay ni lolo mo, di ba? Pati na iyong pangalawang bahay mo." "Oo." Bakit hindi tayo dumaan sa kanila?" "Para ano? Para mang-istorbo ng tulog?" 3:00 pa lang ng madaling araw, no? Bilisan na lang natin kumain para makauwi na rin tayo. Tumango na lang ang dilag at nag-focus na sa pagkain ng kanyang order na beef mami. Matapos makakain ay muli na nilang ipinagpatuloy ang pagbiyahe papabalik ng San Juan. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayo muli sa part 317. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.